name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Praise God, mga kapatid. So, pagbati sa ating lahat sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At mag-aral po tayo. Okay, so sa ating Tuesday Mana ay napag-usapan natin ang patungkol sa know the enemy, mga kapatid, his intention and schemes. Dahil pag-aralan natin last Tuesday, dahil last Tuesday ay doon kami sa Cebu. Okay, so last Tuesday ay napag-usapan natin ang pagtuturo ng Biblia na sa Biblia natukoy diyan ang Diyos, ang plano ng Diyos, ang kapangyarihan, at ang kalooban ng Panginoon. Yan, masusumpungan natin. Yan ang sentro ng Biblia, lalo na ang kaligtasan, mga kapatid. Ngunit, sa Biblia rin naman ay masusumpungan din natin dyan at hindi natin pwedeng iwalang bahal at isang tabi ang presensya ng kaaway. Okay? So, napag-usapan natin yan last Tuesday na okay lang sanang may kaaway kung walang gagawin sa ating masama. No? Okay lang sana ang mayroong demonyo, okay lang sana ang kaharian ng kaaway, if will not give us harm, mga kapatid, or mga kapatid, it will not damage us. But the main intention of the enemy, mga kapatid, is for to steal, to kill, and to destroy. Kaya hindi po pwedeng isang walang bahala ang kaaway, mga kapatid. Amen. Kaya napag-usapan natin as a review, mga kapatid, na ang kaaway ay laban sa kalooban ng Panginoong Diyos. So yan ang yan ang pinaka isang sign na nandyan ang kaaway. Kasi ang kaaway ay pretentious yan, magpipretend yan. Hindi mo aakalain na kaaway. Kaya kami, lalo na ako, mga kapatid, ay mapagbantay. Yan yung binabanggit ng Bible na lagi tayong mapagbantay. Dahil kung maalala ninyo sa ating pag-aaral sa nung nakaraan ay si Pedro mismo ay pinagkalooban ng kaisipan ng kaaway at binanggit niya sa Panginoon. Okay? Na itong Panginoong Jesucristo ay mamamatay talaga at mabayubay sa krus at nangyari, salamat sa kalooban ng Panginoon. Na kung hindi tayo mapagbantay, hindi natin maiisip na si Pedro po ay magiging kasangkapan para pigilan ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung expectation natin minsan ang expectation natin sa kaaway yung mga magugulo, yung mga kapatid. Ang kaaway ay gagawa at hahanap yan. Hahanap at gagawa ng paraan para pumunta siya doon sa mga taong hinahanda ng Panginoon sa kalooban niya. At nabasa po natin yan, mga kapatid, sa aklat ng Mateo, na inihayag ng Panginoon na yung sinabi ni Pedro ay sa kaaway. Satanas nga ang tawag niya. Okay, kaya kailangan tayong maging mapagbantay. At salamat sa Panginoon sa ating pag-aaral, mga kapatid, na isang sign na nandudoon ang kaaway. Minsan kasi, winawalang bahala natin, di natin alam yan. Pero isang sign na nandyan ang presensya ng kaaway ay kung yan po ay tumutukoy sa paghadlang sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, nandyan ang kaaway pag gano'n. Okay? Dahil wala po sa mga mananampalataya ang gustong kumalaban sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay tayo po ang magbibenepisyo.
Okay, tayo ang makikinabang. Kaya hindi tayo pumupunta sa gawain para hanapin ang hindi kalooban ng Diyos. Bagkus, pumupunta tayo sa gawain katulad sa pag-aaral natin para hanapin ang kalooban ng Diyos. Baka kaisipan na lang natin itong mga plano natin, sariling kagustuhan, at kung ano-ano pa. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa mga pag-aaral, mga kapatid. Amen. That's why I'm thankful doon sa General Conference na talagang sinasabi ko salamat sa Panginoon. Ino-confirm niya, mga kapatid, ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga ngaral na ginamit po doon sa General Conference. And beyond that, ang presensya ng Panginoon na siyang nag-aaliw at nagpapalakas ay napaka-presente po. Amen. Sa mga pagtitipon. Okay, so sa gabing ito, mga kapatid, amen, upon knowing the enemy, his intention and his schemes, okay? O, tandaan nyo, pag hinahadlangan niya, pinipigilan niya, ang mga kapatid, na sense nyo na merong ganyan, yan ay sa kaaway. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Minsan kasi tayong mga tao ganito nagkasala si sister, nagkasala si brother, nasa kanilang kaaway. Hindi po yun ganon. Hindi. Okay, hindi ganon. Tinutulungan ng Panginoon, kinokorek ng Panginoon ang mga makasalanan sa Biblia. Pero ang kaaway ay sinasaway, mga kapatid. Okay, tinutulungan natin ang makasalanan, maturuan sila, mailid sila sa Panginoon. Ngunit ang gawa ng kaaway ay iba, mga kapatid, sinasaway po yan. Okay, so naway maging instrumento tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, sa ating mga natututunan. Okay, so number 2, ngayong gabi ay tutuloy po natin. Okay? Ngunit gusto ko pong basahin dito sa Proverbs 27:12. Okay, gusto ko lang munang basahin ito bago natin ituloy. Sabi dito sa Proverbs 27:12 na dito natin makikita ang kahalagahan ng pag-aaral, pakikinig ng aral na nagmumula sa Panginoon. Sabi dito, a prudent man foreseeth the evil, okay, and hide it himself. But the simple pass on and are punished. Kaya nga kailangan tayong maging marunong. Hindi po against ang Bible sa karunungan. Ang karunungan lang na ayaw ng Panginoon ay yung karunungan ng sanglibutan, mga kapatid. Okay? Pero as long as marunong tayo sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Diyos, hindi po masama yun, mga kapatid. Okay? So, kapag naging marunong tayo, if we become prudent, kaya nga tayo nag-aaral Okay? Hindi po tayo nag-aaral, hindi po tayo nakikinig para maging mangmang. Okay? Nagpapakahirap kaming mag-aral, sumangguni sa Panginoon, magbasa, lumuhod sa pananalangin, upang pumaturuan namin kayo. So, ang goal is hindi para maging mangmang tayo. Bagkus para maging marunong, dahil ang sinabi dito sa binasa natin, a prudent man foreseeth evil. Ang marunong na tao, yan, nasisense niya. Nakikita niya yung masama, mga kapatid, and hides himself. Naiiwasan niya. Dahil kung mangmang tayo, wala tayong alam, mga kapatid, the simple pass on, tuloy lang yon, walang alam. Ang mga mangmang. Okay? And are punished. Pero sa dulo nyon ay napaparusa. Kaya maging marunong po tayo, mga kapatid, sa gabing ito, upang, yan nga, because we are talking about the enemy, his intentions and schemes. Okay? Hindi po tayo, ayaw ang church, sige, lakad lang ng lakad kung saan, hindi po ganon. May mga bagay na dapat nating lakaran. Okay? Hindi pwede, nasa akin ang Panginoon, sige, sugod lang ng sugod, hindi po ganon.
Kailangan po natin ng karunungan. Yan yung isang napakagandang regalo ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. Ang magkaroon ng isip. Okay? Kaisipan, nawa ay ginagamit natin, mga kapatid, Hindi lang sa buhay na ito, kung hindi sa mga bagay patungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya yan ang goal natin, maging prudent tayo, mga kapatid. Maging marunong tayo upang masense natin yung kaaway. At hindi natin kailangan ng karunungan ng sanglibutan, mga kapatid. Hindi po ito napapag-aralan kung saan-saan, mga kapatid. At salamat sa Diyos na ito po ay ating talakayin at tinatalakay, mga kapatid. Amen. So, isang kagustuhan ng kaaway, para makita natin, mga kapatid, ay ito pong nasa 2 Corinthians chapter number 4. Okay? So, hinahadlangan niya ang kalooban ng Diyos. Okay? Ayaw niyang matuloy. Kaya gagawin niya ang lahat upang hindi po maganap ang kalooban ng Diyos. Yan yung mga palatandaan ng schemes and intentions ng kaaway. Kaya ibig sabihin, pag na-sense natin yan, nandun po siya. Okay, isa pa ito, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 4 na ito po ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Okay, ito po ang kagustuhan ng kaaway, mga kapatid, na gawin sa mga tao. At kahit sa'yo gusto niya ito, mga kapatid. Okay, so 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. Ang sabi dito, "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost." Okay? Verse 4, tingnan ninyo, mayroon siyang mayroon participation ng kaaway to hide. Okay? Ibig sabihin, para hindi masumpungan. Okay? Kita niyo yan? Na ang nakakalungkot po na katotohanan, buong mundo, karamihan ay mayroong Biblia, may salita po ng Panginoon. Pero ang gusto ng kaaway ay ito, mga kapatid, "In whom the God of this world," ang demonyo, "hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Okay? So, pag ang salita ng Panginoon ay parang naitago, ang nagiging resulta niyan, ang tao po ay naliligaw. Okay? Naliligaw ang tao pag hindi niya nasumpungan. Parang lihim. Parang nakatago. Okay? Parang lang ang salita ng Panginoon. Kapag ganyan ang salita ng Panginoon, ang tao po ay maliligaw. Kaya nga, salamat sa Diyos na nakarating po sa atin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Okay? At sino kaya tayo ngayon? Ano kaya tayo ngayon kung hindi nakarating ang salita ng Panginoon sa buhay natin? Okay? At ang trabaho ng kaaway ay bulagin ang kaisipan ng mga tao, lalo na ang mga hindi mananampalataya, upang huwag sumilang. Mga kapatid, ang maluwalhating ebanghelyo o ang salita ng Panginoon sa buhay ng tao. Okay? Yan po ang trabaho ng kaaway. Number 1, na napag-usapan natin, hahadlangan niya o pipigilan niya ang kalooban ng Diyos na maganap. At ngayon, nangyari na, mga kapatid, na naipako ang Panginoong Jesucristo, na nailibing na buhay na maguli. At ngayon ay, mga kapatid, pinangaral ng mga alagad at itinutuloy po natin ngayon, mga kapatid. Ngunit, ang kaaway, okay? Kaya minsan, umahanga din ako sa kaaway, Kahit alam niyang talunan siya, kahit alam niyang mas mahina ang kapangyarihan niya, okay, meron siyang kaisipan na ayaw tumigil. Kaya sana magkaroon tayo ng ganong kaisipan, na walang makakapigil, na tayo'y magpatuloy, mga kapatid. Kung yung talunan, nakakapag-isip na magpatuloy sa kanyang gawa,
Nawa tayo mga kapatid na nasa panig ng Panginoon ay dapat meron lalong kaisipan na magpatuloy, mga kapatid. Amen. So yan ang trabaho ng kaaway. Okay? Ang gusto niya, hindi natin ma-encounter ang salita ng Panginoon. Yan ang gusto ng kaaway. Kaya sorry na lang siya ngayong gabi dahil may panahon tayo at sagana po tayo na napapakinggan, nababasa, nauunawaan po ang salita ng Panginoon. Yan ang gusto ng kaaway. Okay, para mas madali nating maunawaan, ang gusto niya, yung Word of God ay manatiling unheard. Okay? Dahil yun yung sinasabi ng Book of Romans, faith comes by hearing. Okay? Nakakatulong ang reading, mga kapatid. Kaya nga, kung ang pagmumulan lang ng faith ay reading, ay hindi nyo na po kailangan ng mga tagapagturo, lalo na ang pastor, mga kapatid. Kaya nga ngayon, naiintindihan natin na kailangan natin ng mga lingkod ng Panginoon dahil ang kailangan po natin sa totoo lang ay hearing the word of the Lord. Kaya, we need a preacher. We need a God-sent man na sasabihin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Dahil yan naman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ayan ang pangako niya, mga kapatid, sa aklat ng Jeremiah. Sabi ng Panginoon, and I will give you pastors according to mine heart, that shall feed you with knowledge and understanding. Kaya gusto talaga ng Panginoon, makaunawa tayo. Gusto ng Diyos ay matuto tayo at maging marunong, mga kapatid. Samantalang ang kaaway naman sa kabaligtaran ay gusto niya hindi makarating sa atin. Hindi natin marinig ang mga salita ng Panginoon. Kaya wag nating tulungan ng kaaway, ha? Wag niyong tutulungan, ha? Minsan tinutulungan ng ibang mga kapatiran ng kaaway, May schedule lang gawain, doon tayo makakarinig. Doon naman tayo gagawa sa lakad natin, mga kapatid. Tinutulungan mo yung kaaway. Okay? Sana wala dyan sa inyo, lalo na dyan sa gawain sa Brunei, mga kapatid. Wala nawa dyan, na tinutulungan nyo yung kaaway. Gusto niya na hindi mo marinig. May mga schedule naman ng gawain. Ang daming araw na pwede nating puntahan at gawin yung lakad natin. Itataon pa, mga kapatid, sa oras ng pag-aaral, sa oras ng paglilingkod sa Panginoon. Okay, kaya maging marunong po tayo. Samantalahin natin, kapag nabiyayaan tayo, sinasabi ko nga kanina, pribilehiyo po ang tawag dito. Pag nabiyayaan tayo, mag-attend tayo. Makinig tayo dahil yan ang kalooban ng Diyos at sinisira natin ang kalooban ng kaaway na hindi marinig ang salita ng Panginoon. Dahil habang marami kang naririnig patungkol sa Diyos at sa kalooban niya, lalong nadadagdagan yung paniniwala mo. Okay? Kaya kung nung last Sunday, narinig mo ang kapangyarihan ng Diyos, okay, nung pag umaten ka na naman next Sunday, maririnig mo doon ang Diyos ay nagpapagaling. So susunod na Sunday ay maririnig mo naman ang kamangha-manghang mga gawa ng Panginoon, pag-ibig sa iyo ng Diyos, pag-iingat sa iyo ng Diyos. Sa bawat lesson, meron yan mga kapatid Yan yung ayaw ng kaaway na marinig mo. Dahil pag narinig mo yan at pinaniwalaan, magiging mabisa yan at mangyayari yan sa buhay mo, mga kapatid. Kaya, i-enjoy natin, mga kapatid, ang pakikinig, okay, ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Lalo nating inisin ang kaaway. Lalo nating galitin ang kaaway. Alam niyo minsan may mga na-encounter kayong boses ng kaaway, hindi niyo alam O baka hindi niyo alam. Gusto niyo sabihin ko ngayon para maintindihan ninyo?
Minsan para hindi ka magpatuloy, ito ang sasabihin sa iyo ng kaaway Sabihin niyo sa akin kung totoo ito o hindi. Dahil ako, mga kapatid, sabi ko nga, nasisense po ang trabaho ng kaaway. Kaya kailangan tayong maging matured. Okay? Minsan ang sabi ng kaaway sa inyo ito, attend ka ng attend. Word of God kayo ng Word of God. Puro ka naman, nagkakamali ka naman. Ayan. Yan ay pinaparinig sa atin upang tayo'y tamarin at sasabihin mo, lagi naman ako nag-attend tapos puro ako palpak. Wag na lang nga akong sumimba. Ayan. Wag na lang nga akong makinig. Yan yung mga atake ng kaaway, mga kapatid. So isipin mo na lang. Nung nangyari po sa akin yan, nung narinig ko yan, bago pa ako sa gawain, sabi ko nga, makukumbinsi ka rin eh. Para saan pa yung paglilingkod ko? Tinulungan naman ako ng Panginoon. Ito naman ang sabihin nyo. Ito yung sinabi sa akin ng Panginoon noon at salamat sa Diyos. Sabi ng Panginoon, sige, nakikinig ka, nag-aaral ka, nakakagawa ka ng mali, nakakagawa ka ng palpak. So sabi ng Panginoon, isipin mo na lang, lalong gagawa ka ng palpak at talo kang magkakamali at malulugmok ka lalo sa kasalanan kung hindi ka nakakarinig at natuturuan. Nung binigay sa akin ng Panginoon yun, salamat Panginoon. Hindi na ako magpapapigil, ako'y magpapatuloy. Dahil ang kaaway po ay gagawa at gagawa ng paraan upang hindi natin mapakinggan ang salita ng Panginoon. Ay, lalo pag may nagawa kang mali, ang sasabihin yan, gagamit yan ng tao na instrumento, lalo na yung mga hindi nagsisimba. Sabihin, akala ko ba lagi kayo sa simbahan at lagi kayong Word of God, nananalangin? Ba't ganyan? Pare-pareho lang naman tayo eh. Huwag tayong sumang-ayon doon, mga kapatid. Huwag tayong sumang-ayon dahil ang gusto ng kaaway ay maging matabang ang pagtanggap natin sa salita ng Panginoon hanggang sa mamaya ayaw na nating tanggapin. Okay? So ulitin ko, imagine, lalo na kung hindi ka nakakarinig ng salita ng Panginoon, di lalong magiging masahol po tayo. Kaya magpasalamat tayo sa mga pagkakataon, sa mga panahon, mga kapatid, na kagaya ng ganito dahil naiisip natin lalo ang Diyos at nadadagdagan po yung mga pananampalataya natin, mga kapatid, because we gain faith through hearing. Okay? That's why, mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos na ang gawain po ay talagang nagpapatuloy at marami pong instrumento ang Panginoon. At ang burden ko ngayon, mga kapatid, dito sa Santa Cruz ay talagang pagtuturo. Minsan, hindi ako nagpipreach ng Sunday, pero nagtuturo ako ng Tuesday, nagtuturo ako ng Thursday, nagtuturo ako ng Saturday. Kasi napakahalaga ng pagtuturo. Hindi ko lang sinasabing mahalaga ang pagtuturo, ginagawa ko po. Ginagawa ko. Ang dami naming teacher dito, no? Maraming preacher, pero I enjoy teaching. Napakahalaga po para sa akin ng pagtuturo. Kaya pahintulutan niyo akong magturo, mga kapatid. Okay? So sa panahon pa ni Noah, okay, tingnan niyo ito kaya kailangan natin yung Old Testament. Huwag natin sabihin yung Old Testament para lang sa mga audio, maling kaisipan po yan. I would like to share sa gabing ito na kung gaano kahalaga yung mga nangyari noon sa lumang tipan na para makaapekto sa atin dito sa panghinaharap natin. Okay? Kaya huwag kayo magpapaniwala dun. Pang lumang tipan, wala na yan. Hindi, mga kapatid, kailangan yan. Dahil doon po yung elementary, pasimula, primary, doon nagsimula yung mga taong unang nanampalataya sa Diyos. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Okay, tingnan nyo, si Pedro ay ginamit yung nangyari sa lumang tipan. Okay, in 2 Peter chapter 2, verse 5, mga kapatid, ito ay mensahe sa church. Ang pinagkuhanan ni Pedro ay yung nangyari sa lumang tipan. Okay? Ang sabi ni Pedro sa church, sa atin, and spared not the old world,
but saved Noah and the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So, ni-reveal ng Espiritu Santo kay Pedro na si Noah ay hindi lamang gumawa ng arka. Okay? Ang detalye sa lumang tipan, mga kapatid, ay gumawa si Noah ng arka. Okay? Yun yung detalye sa lumang tipan. Pero ni-reveal ng Espiritu Santo kay Pedro na hindi lamang gumawa ng arka si Noah. Okay? Bagkus sabi dito, ipinangaral niya. Okay? At maaaring ang pangaral yun ay isang babala sa mga tao, mga kapatid, na merong mangyayari sa mundo na hindi maiiwasan, bagkus, mga kapatid, kung tayo'y papasok sa kaparaanan ng Diyos, ay merong pong kaligtasan. Kaya mga kapatid, makinig po tayo sa gabing ito. Kagaya ng pangaral ni Pedro at pagtuturo ko ngayon. May mangyayari sa mundong ito na hindi natin maiiwasan. Kahit anong gawin natin, mangyayari. Pero, pwede tayong maligtas o ma-spare, mga kapatid, sa pwedeng mangyari by, mga kapatid, accepting yung salita at mensahe ng Panginoon, mga kapatid, sa ikaliligtas ng ating mga buhay. So, ang nangyari noon, sa panahon nila Noah, mga kapatid, hindi lang gumawa si Noah ng arka, but Peter is now giving us an understanding through the Spirit of the Lord na sinasabi ni Pedro dito, inangaral din pala si Noah sa mga tao, mga kapatid, sa ikaliligtas. Kaya, mga kapatid, wag nawang mangyari sa atin ito na mapatunayan natin na totoo ngang mangyayari ang dilubyo sa panahon na wala na tayong magagawa. My point of concern tonight is this. Hindi pa man nangyayari, pwede na tayong maniwala ngayon at dahil pag naniwala tayo ngayon, hahanap na tayo ng kaparaanan. Kaya nga ganyan kakapangyarihan ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Okay? Pag alam natin na darating ang kaaway, we're talking about knowing the enemy, his intention, and his schemes. Kung alam natin na isang araw ay magrurule siya sa mundong ito, isang araw ay marami siyang madadaya, kung naniwala tayo doon, and gumagana ang isip natin, pag naituro sa atin yun, ibig sabihin, we are willing na ma-spare tayo sa ganung pangyayari. Kaya nakakalungkot po sa panahon ni Noah, alam natin na yung pamilya niya lang ang naligtas dahil nung narinig ng mga tao, yung hindi maiiwasang dilubyo ng epekto ay pangkalahatan sa sanglibutan, narinig nila, hindi rin sila gumawa ng paraan na tanggapin ang kaparaan ng bigay ng Diyos sa pagtuturo ni Noah that time. Okay? So, hindi natin makikita yan doon sa Old Testament na Noah became a preacher. Okay? But here in 2 Peter chapter 2, the Lord revealed to Peter na ginawa talaga ng Diyos ang paraan niya. Okay? Not just to build an ark, but mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon ay ginamit din si Noah, sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 5, na he became a preacher of righteousness also. Okay, kaya nga, dyan tayo inaabot ng Panginoon sa mga salita niya. Okay, pag narinig mo na merong impyerno at gumagana yung isipan natin, so anong gagawin natin para maka-escape sa impyerno? The Word of God, mga kapatid, ay nariyan din nagtuturo sa atin kung paano tayo makaiwas. Okay? Tingnan ninyong nangyari, mga kapatid. Ang mga tao ay bulag sa panahon na yon.
Ang isipan pala nila, I mean, their minds are blinded that time na mga kapatid, they are mocking Noah sa kanyang ginagawa. Mga kapatid, sa bundok, gumagawa ng malaking barko. Ano, mga kapatid? Para siyang baliw, mga kapatid, no? Isang malaking arka sa bundok. Hindi naman umuulan. Hindi naman nag-high tide. Pero ang salita ng Panginoong Diyos ay mananatiling totoo magpakailan paman. At nangyari ang nangyari. At doon na lang sila naniwala na totoo pala yung sinasabi ni Noah. Nung nangyari na, mga kapatid, but ang nag-rule sa kanila ay ang kanilang kaisipan na maging bulag. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ginamit din niya yung time na yan, mga kapatid, na ang mga tao noon ay ginagawa lang nila yung normal lifestyle nila. Sila yung umiinom, sila yung kumakain, sila yung nagkakasal. Normal na normal. Hindi mo aakalain na may mangyayaring masama. Okay? Pero nangyari po ang nakakalungkot na katotohanan. Sino lamang ang naligtas? Ang pamilya ni Noah na mayroong gabay ng salita ng Panginoon. Kaya nawa, mga kapatid, amen, kung nabanggit natin kanina, ang plano ng kaaway ay sirain ang kalooban ng Diyos at ang pinag-usapan natin ngayon, to make the Word of God unheard. Amen. Ang napakagandang bagay, mga kapatid, kung tayo po ay mayroong regular na pakikinig, mga kapatid, at pagtanggap ng salita ng Panginoon, tayo ay magagabayan at tayo ay papasok sa kaligtasang ibinibigay ng ating Panginoon. So yung 8 kaluluwa lang ang naligtas na tumatanggap sa salita ng Panginoon. Karamihan, mga kapatid, ay hindi po naniwala, hindi nila tinanggap. Yun po yung nakakalungkot. And then Jesus Christ said in John chapter 12, sabi dito, John chapter 12 verse 37, sabi dito, but though He had done so many miracles, si Jesus Christ ito, mga kapatid, though He had done many miracles before them, sa harap nila, yet they believed not on Him. Kita nyo, grabe, ano? Harap-harapan gumagawa ang Panginoon ng milagro. Hindi pa rin sila naniniwala. Okay? That the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled. Totoo talagang salita ng Panginoon. Nabanggit na pala ni Isaiah. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa mga pinag-usapan natin mula kanina kay Pedro at ngayon dito sa Book of John, huwag natin ibasura ang Old Testament. Okay, nagagamit po yan. Lalo na sa kapanahonan natin ngayon. Ginamit ni Pedro kanina si Noah. Okay, ngayon naman, mga kapatid, dito sa panahon ni Jesucristo, ay yung mga nabanggit na ituro ni Isaiah, mga kapatid. Okay, saying the prophet might, which he spake, Lord, who hath believed our report? And to whom hath the arm of the Lord been revealed? Therefore, they could not believe, because that Isaiah said again, He hath blinded their eyes and hardened their heart, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them. So may mga nabanggit pala sa lumang tipan na ganitong pagkakataon, no? Na kahit hayagan na yung ginagawa ng Panginoon, si Jesucristo mismo, mga kapatid, the living Word. Tapos, mayroon pang signs and wonders na ginagawa, harap-harapan sa kanila, ay hindi po pa rin sila naniniwala. Okay, yan yung mga gusto ng kaaway. Nasarado po ang isipan natin at patuloy niyang ginugulo para hindi natin makita at hindi natin maunawaan ang magandang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Okay?
Kaya nga, mga kapatid, sa church, yan ang atake din ng kaaway. Lalong-lalo na dito sa Book of Hebrews, mga kapatid. Naalala ko tuloy, kawawa naman sila sa Book of Hebrews. Napagalitan sila eh. Ay sa pala yung study and grow natin yan, Thursday. Napagalitan sila dahil ang tagal nyo na dapat, sabi niya, supposed to be teachers na kayo eh. Gusto nyo lagi, mga pang Bible study na lang. Ang inyong pinapapakinggan. Kaya nga, sabi doon sa Hebrews dapat sa inyo ay strong meat. Pero ang ini-enjoy ninyo ay gatas, mga kapatid, no? At dito sa Book of Hebrews, ito po ay church na once na naglingkod sa kaparaanan ng Judaism at na-convert sila, mga kapatid, sa church ng Panginoon. And then, mga kapatid, papasok sila sa pagkakataon na gusto nilang bumalik sa dati nilang paglilingkod. Okay? Kaya sana, mga kapatid, makinig tayo, na-convert tayo ngayon sa apostolikong pananampalataya dahil meron tayong nakita at nasumpungan na wala doon sa dati nating pananampalataya. Dahil kung babalik tayo sa dati nating pinagmulan, mga kapatid, parang sinasabi nating mas mainam pa doon kaysa sa nasumpungan natin ngayon. Pero ang totoo, mga kapatid, amen, grabe po ang nakita natin. Grabe po ang naunawaan natin ngayon. Okay? Na tayo po ay nasa apostolikong pananampalataya. Mga kapatid, dahil hindi lamang natin nakakasamang mga tao sa bawat pagtitipon, bagkus ang totoo, mga kapatid, mayroon tayong presensya ng Panginoon na nakakasama lagi na, the active presence of the Lord, na hindi pwedeng gayahin. Amen. Ay lagi pong nasa pagtitipon po natin. Amen. Kaya nga, lagi tayo nagpapatuloy dahil alam natin na nariyan ng Diyos. At na kung nariyan ng Diyos ay magkakaroon tayo lagi na ng pag-asa at lakas ng loob na tunay ngang naglilingkod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Itong Book of Hebrews, mga kapatid, ay nasabihan sila ng 3 beses. Okay? 3 beses. Ulitin ko, gusto ng kaaway na mabulag ang ating kaisipan. Gusto ng kaaway na huwag nating maunawaan ang salita ng Diyos. Gusto ng kaaway na ang salita ng Diyos ay manatiling unheard, mga kapatid, sa mga tao. Ito yung 3 beses na itinuro sa kanila. Grabe nga eh. Ganon na lang ba sila katigas dito? Tignan ninyo. Sa Hebrews chapter 3, verse 7 to 8. Tignan ninyo, mga kapatid. Ito yung una. Wherefore, as the Holy Ghost says, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Na nangyari sa lumang tipan. Sabi, sana sa atin ngayon, pag narinig natin ang tinig niya, ayon sa Espiritu Santo, mga kapatid, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso. Okay? Yan yung sinasabi ko kanina, huwag nating tulungan ang kaaway. Okay? Dahil gusto niya huwag pumasok sa atin ang salita ng Panginoon. Okay? Yun niya huwag niyong patigasin ang inyong puso. Tingnan niyo. And then in Hebrews, mga kapatid, chapter number 3, okay? Isang chapter lang ito, mga kapatid, and verse 15 to 16, tingnan niyo, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation for some, when they had heard, did provoke. Howbeit, not all that came out of Egypt by Moses. Tignan niyo, mga kapatid. Sabi kanina, pag narinig niyo ang tinig, huwag niyong patigasin ang inyong puso. This time, mga kapatid, narinig na nila. Okay, dito sa pangalawang nabanggit, narinig nila, pero
nung narinig nila, they provoke it. And then they make their hearts hard. Pinatigas nila yung puso nila. Again, ang gusto ng kaaway ay hindi mo marinig ang salita ng Panginoon. Tinutulungan nila. Ang kaaway, mga kapatid, na nariyan naman ng salita ng Panginoon, ayaw naman nilang tanggapin. Okay? Also in Hebrews chapter 4, verse 6 to 7, mga kapatid. Let me read, sabi dito, seeing therefore, it remains that some must enter therein, and they to whom it was first preached, entered not in because of unbelief. Ito naman yung promised land, mga kapatid. Okay, sa promise ng Panginoon. Verse 7, again, He limited a certain day, saying in David, sabi na, nabanggit din na David, sabi dito, today, after so long a time, as it is said, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts for the third time. Okay? Alam ninyo, mga kapatid, pag inuulit-ulit, ibig sabihin, grabe na yung ginagawa mo. Okay? Pag sinasabing, maligo ka nga, minsan lang sinabi sa'yo yan, ibig sabihin, naliligo ka, pero minsan nakakalimutan mo. Pero kung lagi-lagi na lang narinig mo, maligo ka nga, maya-maya, maligo ka ha. Maya-maya sabi ko, maligo ka ha. Ibig sabihin, mga kapatid, something's wrong doon sa tao. Okay? Na ito, mga kapatid, ay there's something wrong to this church. Ang daming hindi papakinggan, salita pa ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya nga, iklaro po natin ito, mga kapatid, Iklaro natin. Huwag tayong pupunta sa church para hindi makinig ng salita ng Panginoon. At pupunta ka lang doon na manggugulo ng mga katabi mo. Pumupunta tayo sa church para makinig, maniwala at tumugon sa salita ng Panginoon. Okay, mga kapatid? Kapag laging sinasabi ng pastor ninyo na makinig kayo, ibig sabihin, may problema kayo sa pakikinig. Pero kung narinig nyo lang yan once a year, ibig sabihin, hindi kayo ganun ka-critical, mga kapatid. Pero pag lagi na lang, tuwing Sunday na lang, makinig kayo. Parang, ibig sabihin, hindi nakikinig. Kaya ito yung kind of church na talagang hindi sila ma-maintain sa kalooban ng Panginoon dahil mayroon silang napapakinggan pero hindi tanggap ng puso nila. At yan ang gusto ng kaaway, mga kapatid. Kaya nga yung mga pumupunta sa church para hindi makinig, yan yung mga distraction sa mga nakikinig. Sabihin nyo sa akin pag nagsisinungaling ako dito. Sabihin nyo sa akin kung mali ako. Yung mga hindi nakikinig, sila yan. Yung mga nangungulit-ngulit dyan. Please lang, mga kapatid. Kawawa yung mga sinsirong nakikinig. Kawawa yung nangangailangan ng kaligtasan. Kawawa yung may mga katanungan na gusto nila ng kasagutan. Kawawa yung mga taong gusto ng milagro at pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Na ang tama, kaya tayo dumadalo sa gawain upang makinig, manampalataya at tumugon sa salita ng Panginoon. Hindi yung tumanggi. So, pumupunta tayo sa church para i-reject ang salita ng Panginoon, para i-deviate, to refute. Kung ganun tayo, mga kapatid, parang may mali, Parang may mali. At ito ay 3 beses nabanggit sa Book of Hebrews na kapag narinig ang tinig ng Panginoon ay huwag patigasin ang puso.
Anong ibig sabihin niyan, kapatid? Pag narinig natin ang pagtuturo, ang tinig ng salita ng Panginoon, huwag nating patigasin ang puso natin. Okay, dahil yan po yung pinaka mahirap tulungan na tao. Yung ayaw manampalataya at tumanggap ng mga salita ng Panginoon. Kaya kahit anong pangangailangan ng tao, hindi mo makita yung milagro sa buhay niya na gagawin ng Diyos. Kaya kawawa na sila sa sakit nila, kawawa na sila sa problema nila, pero hindi makatrabaho yung Diyos dahil, because of the unbelief. Na ang pinagmumulan pala ay pinapatigas nila yung puso nila. Kasi sa Bible naman, baliktad din natin ang usapan, sa Biblia naman, kahit gaano kalala ang nangyayari sa buhay ng tao, kahit gaano siya kasama, mga kapatid, sa buhay niya, nung tinanggap nila ang Panginoon at ang salita ng Panginoon, naayos ang buhay nila. Yung babae, mga kapatid, sa Samaritana, grabe ang kasalanan niya, pero nung bukas ang puso niya sa Panginoon, okay, yung mandarayang Sakeo, bukas ang puso niya sa Panginoon, amen. Marami pa, mga tao. Okay? Na nung bukas sila sa Panginoon, ay nakagawa ang Diyos ng malaya sa kanilang buhay. Ito po ang pinag-uusapan natin dito, yung mga Hebreo. Pag sinabing mga Hebreo, they are dear in the eyes of the Lord. Pag pumasok nga kayo sa lumang tipan, pag tinignan ninyo, kung meron siyang pinakamamahal na mga tao sa mundo noon, ay mga Hudyo na nagmula kay Abraham, mga kapatid. Makikita nyo kung gaano ipapatay ng Panginoon yung mga ibang lahi. At makikita nyo din kung paano ingatan ng Diyos ang mga Hudyo. Okay? Makikita natin sa lumang tipan. At dito, mga kapatid, tingnan ninyo, sa panahon ng biyaya, okay, sa panahon ng grasya ng Diyos, ay gusto nilang bumalik sa dati nilang paglilingkod. Amen. Babalik sila dahil hindi na nila tanggap ang salita ng Panginoon, pinapatigas sila yung puso nila. Kaya tayo, mga kapatid, okay, wag nawa tayong ganon. Kung kailan tayo nasumpungan ng Panginoon at tinanggap natin ang biyaya at grasya ng Diyos, lalo tayo magpursigi. Okay? Lalo tayong magpakatibay sa pananampalataya. Lalo tayong magpatuloy. Okay? Na-imagine ninyo, paano pa kaya ang magaganda pang gagawin ng Panginoon sa buhay natin kung mas marami tayong paniniwalaan. Okay? Hindi pa natin naisagad ang paniniwala natin sa Panginoon, mga kapatid. Hindi pa. Alam ko yan, hindi pa. Paano kaya pag naabot natin yung talagang rurok, okay, ng pananampalataya natin sa Diyos, ay sigurado mas marami tayong makikitang magagandang gawa at kapangyarihan ng Panginoon. Nga lang, yan naman yung pilit hinahadlangan ng kaaway. As we talk about the schemes and intentions of the enemy, na ayaw niyang marinig natin. Okay, dahil pag narinig natin ang salita ng Panginoon, pumasok sa isipan natin, iikot yan, iniisip natin ng iniisip, hanggang sa pag pinaniwalaan natin, nangyayari. Amen. By faith, ang mga bagay na napakinggan natin sa mga salita ng Panginoon. Kaya nga ngayon, may pag-asa na tayo eh. Dahil narinig natin ang salita ng Panginoon na ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Panginoon ay nagpapatawad. Ang Panginoon ay nagliligtas. Ang Diyos ay nag-aayos, okay, ng buhay. Ang Panginoon ay nagbibigay ng bendisyon. At ngayong pinapaniwalaan natin yan, mga kapatid, ang laki ng epekto sa buhay natin. Kaya imagine natin pag wala tayo nitong mga napakinggan, ang mga salita ng Panginoon, doon naman nagsasaya ang kaaway. Amen. Dahil ang pag-asa na lang natin, yung mga nakikita natin,
sa magulang natin. Yan na lang, limitado ang ating inaasahan. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid, nung narinig natin ang salita ng Panginoon, hindi na lang tayo umaasa sa paligid natin, kung hindi alam natin mismo sa sarili natin na mayroong Diyos at Panginoon na handang tumulong sa ating mga buhay. Okay? O ulitin ko, mga kapatid, ayaw ng kaaway, ang intensyon ng kaaway, okay, ay isara itong kaisipan natin at hindi makapasok ang salita ng Panginoon. Please lang, wag natin siyang tutulungan. Okay? Baka habang nagtuturo mga kapatid, ibang nasa isipan natin, tinutulungan natin yung kaaway. Pwede mo namang isipin yan pagkatapos ng pagtuturo Mga kapatid, pwede naman Isang oras lang naman, 45 minutes lang naman. Ba't di na lang natin isipin sa panahon na yun? Okay? Huwag nating tulungan ng kaaway. Nasa church na nga, kukulit pa. Imbis si Lord yung pumapalakpak, iba yung pumapalakpak, mga kapatid. Huwag nating tulungan ng kaaway. Gustong-gusto niyang hindi mo marinig at maunawa ng salita ng Diyos. Kaya tayo bilang mananampalataya naman, amen, alam natin na may mga pagkakataon. Samantalahin natin. Well, ito, matatapos na naman tayo. Huwag mong sabihin na mamaya, 9:50, gusto mo nang makinig, ang pagtuturo, hanggang 9:45 lang, mga kapatid. So, iayos natin. Huwag nating tulungan ng kaaway. Sa oras ng pag-aaral, doon ka tinatamad. Tapos, gaganahan ka pagkatapos. Yan yung nakakainis sa church, Mas excited yung matapos. Mas excited, no? O kaya, hindi pa tapos yung preaching, anong tanghalian natin mamaya? Anong merenda natin mamaya? So, imbis nakaka-focus tayo, mga kapatid, natutulungan natin yung kaaway. Ulitin ko, ayaw niyang maunawaan mong salita ng Panginoon. At hindi tayo dumadalo at nag-aaral kagaya ng ganito upang hindi maunawaan. Ulitin ko, nag-aaral tayo upang maunawaan, amen, at tanggapin ang salita ng Panginoon. Finally, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 1, verse 18, magandang memory verse ito, mga kapatid. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Ang pangangaral, mga kapatid, sa mga hindi ligtas, pagtuturo ng cross, pangangaral, mga kapatid, sa mga hindi ligtas, kamangmangan. Kaya kahit gaano kaganda yan, pagtuturo at pangaral, sa mga hindi ligtas, kalokohan niya. Kalokohan lahat para sa kanila. Pero ang katuloy niya, mga kapatid, but unto us which are saved, it is the power of God. Sa mga hindi ligtas, lahat ng patungkol sa Panginoon ay kamangmangan. Ngunit sa atin na mga ligtas, yan ay kapangyarihan. Amen. Sa atin. Yan ay kalakasan sa atin. Dahil sinabi mismo ng Panginoon sa kaaway, nung tinutokso siya, alam ng kaaway na gutom ang Panginoon. Sabi ng kaaway, kung ikaw nga, anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang bato na yan. Pero mga kapatid, alam na alam natin ito. Sana, alam na alam natin. Ang sabi ng Panginoon, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay o sa pagkain, kundi sa mga salita ng Panginoon. Saan ka nabubuhay? Kung sa pagkain lang, kulang ang buhay mo. Dahil ang totoo, lalo na tayong mga Kristiyano, amen, nabubuhay tayo hindi lamang sa pagkain, kundi nabubuhay tayo sa mga salita ng Panginoon. Amen. Kaya habang may time ng pag-aaral, huwag kayong magalit,
Pastor, ang dami na nating schedule. Ang dami nating schedule dito sa Santa Cruz. Wag lalo dapat tayong magpasalamat dahil sinisira natin yung kagustuhan ng kaaway na malihim, maitago ang mga salita ng Panginoon. Magpasalamat tayo, mga kapatid. Kung maraming schedule ng pakikinig, exhortation, mga kapatid, ayan, sharing. Kaya mga kapatid, magpasalamat dapat tayo. Sapagkat sinisira natin yung kagustuhan ng kaaway at pinibigyan natin ng kahalagahan yung kagustuhan ng Panginoon. Amen. God bless you all, mga kapatid. Itutuloy po natin ito. Baka dyan ko na ituloy yun. Yung katuloy nito, mga kapatid, dyan ko na itutuloy sa inyo. Mahirap banggitin daw dito, baka hulihin ako. Brother Gabi, baka may dalawa pa kasi itong katuloy eh. Baka dyan ko na ituloy, no? So, malapit na tayong magkita-kita physically. Okay, so God bless you all, mga kapatid. Let us enjoy serving the Lord. Let us enjoy the word of the Lord. Ay, hallelujah. At hayaan natin na yung napakinggan nating salita ng Panginoon ay umikot sa isipan natin. Amen. Hanggang sa yan ay paniwalaan natin ng lubos at may ukit sa ating mga puso. At ang kasunod niyan, mangyayari ang ating pinaniniwalaan sa Panginoon. Kaya kung ako sa iyo, dagdagan natin yung mga paniniwalaan natin sa Panginoon. Paano mangyayari yon? Dagdagan natin ang pakikinig sa mga salita ng Panginoon. And may the Lord bless us more and more. Mga kapatid, yan po ang hangarin naming mga mangaral na maganap sa inyo ang pangako ng Diyos na inyong napapakinggan at pinaniniwala. Purihin ang Panginoon. Let us all pray, mga kapatid, sa gabing ito. Samahan niyo ako na ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri at pagsamba, mga kapatid. Siya lamang po ang maluwalhati sa ating kalagitnaan. Let us all pray. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Pinupuri ka namin sa gabing ito, sa kabutihan mo, Lord. Na patuloy mo pong pinapakita sa amin ang kahalagahan ng mga salita mo. At sa iyong mga salita, nasumpungan namin ikaw, kung sino ka, kung ilan ng Diyos, ang kabutihan mo, kapangyarihan mo, kalooban mo sa amin, ang pagliligtas mo sa amin, ang pag-asa na kaloob mo. At ngayong gabi, pinag-aaralan namin ayon sa iyong salita, ang atake ng kaaway, Lord. Salamat po, Panginoon, upang makaiwas kami. Bigyan mo kami ng karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon. Abang alam namin na meron kang kapangyarihan sa aming buhay, pagkalooban mo kami, O Diyos, ng karunungan upang alam namin na may ilagay ang aming sarili sa kalooban mo, O Diyos, at makaiwas sa lalang ng kaaway. Kaya Lord, sa gabing ito, maraming salamat. Lalo kaming makikinig, lalo kaming magbabasa, lalo kaming magkakaisa, Panginoon, sa pag-aaral ng salita mo, sapagkat nais ng kaaway, Lord God, na mailihim sa amin ang mga ganda at dakilang bagay patungkol sa iyo at sa kalooban mo. Ngunit sa gabing ito, O Diyos, hangad naming maganap po sa bawat isa sa amin ang dakilang kalooban mo, ang magandang plano mo, Panginoon. Maihayag, Panginoon, ang kaluguran mo, Panginoon. Sapagkat nais naming magalak ka na, Panginoon, sa aming mga buhay. Malugod ka nawa sa bawat isa sa amin sa gabing ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Dalangin ko rin at hiling, Panginoon, na ikaw pong tumugon sa pangangailangan ng bawat isa. O Diyos na nakakakita ng lahat, Diyos na nakakaalam ng aming mga kalagayan, Panginoong Hesukristo, iunat mo pong yung mapagpalang kamay sa buhay ng iyong mga anak, Lord. In the name of Jesus, Lord, tanggapin po nila ang kahilingan nila. Ilayo mo sila sa kapahamakan, ilayo mo sila sa gawa ng kaaway. Lord God, tulungan mo po sila, Lord, na sa aming pananalangin at pakikinig, Lord God, at aming pananampalatayanan na ikaw ang Diyos na tutugon sa aming mga kahilingan, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sapagkat alam namin na hindi walang kabuluhan ang pinaniniwalaan naming salita mo. Mangyayari, O Diyos, hallelujah,
ang aming pinaniniwalaan sa mga salita mo, Panginoon. There will be a revival, Lord. There will be harvest of souls. There will be healing, Lord, deliverance. There will be miracles. There will be blessings and favor. Hallelujah. Hallelujah. Maghari ka. Salvation for more. Lord, maghari ang kalooban mo. We believe that, Lord. We believe that. Maraming salamat, O Diyos. Ang sa aming pag-iwahiwalay, samahan mo kami. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at kagalakan sa presensya mo. Na kami pa'y patuloy na maglilingkod habang nabubuhay. I-bless mo pong bawat isa, I pray, Lord. O Lord, ito pong aming dalangin sa gabing ito, O Diyos, nagkakaisa kami, Lord. Maghari nawa ang kalooban sa iyong mga anak. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa iyo, O Diyos. Sa makapangyarihang pangalan mo. In Jesus' name. Amen. Glory to God. Praise the Lord. God bless you all, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Pag-ingatan lalo tayo ng Panginoon. Sumati ng biyaya at bendisyon ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. God bless you all, mga kapatid.